Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ngayon po dito po sa ating video na ito, nakita natin talagang itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nilapitan. Nakipagkamay po dito kay Xi Jinping, presidente ng China. Alam nyo, talagang napakasimboliko po ng pagkakataon na ito dahil pinakita po ng ating Pangulo na siya po ay kahit na merong hindi man pagkakasundo sa ilang bagay ang China at ang Pilipinas, si PBBM po ay magalang, marespeto at talaga naman pong punong-puno ng dignidad ang kanyang pagharap doon po sa APEC Summit. Walang masamang tinapay, di ba? At kinongratulate niya itong si Xi Jinping. Talagang ito po ay napaka-historical ng pagkakataon na ito dahil nga po since nung nagkakamay sila o nagkita sila last 2023, ngayon lang po ulit sila nagkaharap. At yung pong ganyan na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay pagpapatunay lamang na siya po ay edukado, siya ay maayos ang kanyang pakikitungo sa kahit sino mang tao o leader ng bansa. So ito yung balita ng TV Patrol. Pakinggan po natin. Nagkamayan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping bago magtapos ang APEC Summit ngayong taon. Ayon kay Pangulong Marcos, binati niya si Xi dahil sa China susunod na idaraos ang APEC Summit sa 2026. Tiniyak niya sa Chinese leader na patuloy na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang Pilipinas sa China. Nakipagkita rin ang Pangulo sa mga opisyal ng isa sa... Diba? Kahit na merong nangyayaring hindi maganda sa West Philippine Sea, si Pangulong Bongbong Marcos po, talagang siya, kumbaga, para sa pakikipag-cooperate to Kaya nga, di ba, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Hindi naman pinag-uusapan diyan kung ano mga differences natin. Hindi naman pinag-uusapan diyan kung ano ang ginagawa natin na pagtatanggol diyan po sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan diyan ay yung economic cooperation. Kaya kung gawin man yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ay pagpapakumbaba at pagpapakita po ng pagiging gentleman. Diba? Walang masamang tinapay at wala pong masamang kahit anuman lang na masasabi natin na inaayawan ni PBBM para po dito kay Xi Jinping. Alam nyo, nung nakita ko to, sabi ko, ito magiging symbolic itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kasi siya mismo ang nagpakita ng interest na yung kumbaga ipakita niya na wala naman talagang totoo na hindi siya nakikipag-away, wala siyang kumbaga aggression o agresibo na pagkilos na ginagawa. Sa isang firm handshake, pinakita po ni PBBM sa buong mundo ang ibig sabihin ng diplomasya. Action speaks louder than words. Wala tayong interest na manggera, wala tayong interest na manggulo, manakit, o manakop ng hindi atin dyan po sa West Philippine Sea. Bagkus yung pong firm handshake ni PBBM ay pagpapakita po sa buong mundo na siya handang makipag-ayos, makipag-dialogo. Diba? Hindi naman tayo ang nangaaway sa West Philippine Sea. Hindi naman po tayo ang nananakit. Hindi naman po tayo ang nambabangga ng mga barko. Diba? Alam naman natin kung sino ang gumagawa niyan. Pero alam niyo po, kahit na yan ay ginagawa sa atin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pinakita niya ang kanyang pagiging diplomasya o diplomatic. 'Di ba? Napakaganda po noon. Hindi puro sa totoo lang hindi naman natin kailangan kasi ng yung kasing tapang na pinapakita ng dating presidente. Tapang po yan na tapang singaw o tapang ampaw. Pero itong si PBBM, ang pinapakita po niya ay yung tamang tapang sa tamang oras. Ngayon, hindi natin kailangan magmatapang, hindi natin kailangan pakita na sobrang tapang natin, o sobrang galing natin, o sobrang kung ano man.
'Di ba? Yan po ay pagpapakita na ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay handang makipagtulungan sa kahit sino, kahit pa sa kaagaw natin sa teritoryo. Ayan. A firm handshake in the spirit of mutual respect. Nakakabilib at kahanga-hanga po ang pinakita na yan ni PBBM sa harap ng maraming leader sa APEC. Ganito po ang tatak PBBM. Ganito po ang tatak Marcos. Makatao, tawag dito, maka-cooperation, tawag din, yung handa makipagtulungan, alam nyo, masakit to sa mata ng mga ng mga pro Duterte kasi po syempre itong ginawa ni PBBM, katulad niyan merong nga pong isang nag-comment diyan o nakita ko. Meron pong sinasabi. Okay, ito. Hindi naman natin naiintindihan yung mga sinasabi, pero ito papakita ko po sa inyo tong part ng video na ito. Ayan, nagkamayan na yung presidente ng South Korea at si Xi Jinping. Ayan, kung makikita po nyo dyan. Susunod na dyan si BBM naman. Makikita nyo, ayan si BBM lumapit. Tapos may lumapit po na tauhan si Xi Jinping doon sa gilid. Alam nyo po, yung pong lumapit na yan, interpreter yan. Hindi po yan na tauhan ni Xi Jinping para bantayan siya o merong parang nakaramdam ng parang threat. Hindi po, interpreter po yung nasa likuran na yan. Kaya syempre bibigyan niya ng masamang naratibo ng mga DDS at ng mga pro Duterte kasi nga po sampal sa kanila to. Dahil ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay siya pa ang nakipagkamay dito kay Xi Jinping na 'di ba parang ang datingan parang ang datingan parang si BBM nagpapakumbaba, 'di ba? Pinapakita ang kanyang pagiging diplomasya, pinapakita niya ang kanyang pagiging maginoo. Syempre, sanay ang mga DDS na ang kanilang presidente o ang ating dating presidente puro putang ina't puro pagmumura lang maririnig natin sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. At ito pa, ang pakikipagkamay ni PBBM ay simbolo ng ating commitment para sa maayos at payapang ugnayan sa mga bansa sa rehiyon. Diplomasya, hindi bardagulan, respect begets respect. So, 'di ba, ang naratibo ng mga DDS dito o ng mga may ayaw kay PBBM, parang ang dating nito, parang si BBM ay siya pa ang lumalapit kay Xi Jinping. Pero alam niyo po, kapag ganyan ang isip mo, talagang magiging masama ang pagtingin mo kay BBM. Pero ako, bilang isang nakita ko kung gaano ka mahinahon, kung gaano kapayapa, kumilos at magsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos, never ng away, never nagsalita ng hindi maganda, never nagmura sa harapan ng mga Pilipino. Yung pong naratibo na parang ang dating si PBBM daw ay sumisip-sip kay Xi Jinping, hindi po. Si PBBM po, pinapakita niya handa siyang makipag-ayos, handa siyang maresolba ng mapayapa kung ano man ang mga diferensya at differences natin sa isa't isa. Hindi po pakikipagbardagulan, pakikipagmurahan, pakikipagmatapangan ang talagang adhikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi po isang mapayapa na pakikipag-usap, pakikitungo para po maayos ang kung anumang problema. At ang ito po ay kapag nirespeto mo ang isang tao o nirespeto mo ang katulad niyan na leader ng pinakamataas na leader ng bansang China, irerespeto ka rin yan. Diba? Kaya po, alam nyo, marami man ang nagulat, marami man po ang magsalita ng, meron mang mga, hindi pala marami, kasi ilang piraso lang na may mga DDS,
meron mang mga magsabi diyan na sila po ay parang kinokondena nila ang ginawa ni PBBM o hindi nila nagustuhan ang ginagawa ni PBBM. Yan po ay pagpapatunay lamang ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay talagang para po sa kapayapaan, para po sa ikauunlad ng bayan. Bakit? APEC po yan, Asia Pacific Economic Cooperation. Hindi po may tatanggi na ang China po ay ating katrade sa lahat ng halos ng mga bagay. Kung ano ang meron tayo, dinadala natin sa China. Kung ano man ang meron ng China, yan din po ay ating ginagamit. 'Di ba? Kaya po hindi po may iwasan na talagang kung meron man talagang differences, meron mang hindi na pagkakasunduan po sa West Philippine Sea. Sa mga ganito pong pagkakataon, talagang maipapakita po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging statesman. Yan ang tamang leader. Ganyan ang magandang leader. Mahinahon, mapayapa at hindi po nakikipagbardagulan. Ayan, hindi kailangang sigawan o murahan o ipahiya ang kapwa lider para lang masabing matapang. Ang tunay na tapang ay yung marunong manindigan ng may respeto, dignidad at katalinuhan. Kaya nga ang ginawa ni PBBM sa larawang nakita natin, ito yon. Ito sa larawang nakita natin, yan po. Ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo na ang Pilipinas ay marunong makipag-usap, makipag-ugnayan at makipagkaibigan habang matatag pa ring pinaglalaban ng ating pambansang interes. Hindi katulad ng ginawa ni Digong nagmatapang sa harapan ng mga Tsekwa at talagang sinabi niya puputulin niya na ang pakikipag-ugnayan niya sa mga Amerikano o sa US. Yan po ay hindi po magandang hindi maganda pong datingan yan at hindi po yan kumbaga papatok na parang ang dating napakatapang mo, kakalabanin mo ang Amerika o aayawan mo ang Amerika at mas kikiling ka sa mga Tsekwa. Hindi po nagmukhang statesman si Digong. Hindi nagmukhang madignidad, marespeto si Digong. Bagkus arugante, mayabang at talaga namang nagmukha po siyang engot. Bakit? Ang kanyang ginawang pakikipag-mabutihan sa mga Tsekwa ay siya pong naging dahilan kung bakit po, 'di ba? Nakita niyo naman, pumasok po ang napakaraming pogo dito sa ating bansa. Ultimo yung mga kriminal na mga Tsekwa sa ibang bansa, dito nagpunta, dito nagtago, dito nagtayo ng negosyo, dito na mga nanirahan dahil nga po, iba po ang pinakita ni Digong na kaarogantehan at ang dating nga po ay parang kamping-kampi siya sa mga Tsekwa. Hindi katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Si PBBM diplomasya, pagkakapantay-pantay at lagi pong inuuna kung ano ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya o kung ano ang magiging mabuting epekto nito sa kabuhayan ng mga Pilipino. So yun dapat tinitimbang, sinusuri ang bawat pagkilos, bawat pagsasalita, bawat pagyurak, 'di ba? Meron pong kapalit 'yan na hindi magandang bagay. Si PBBM, kabutihan, diplomasya, pagka mapagkumbaba, kahit na po meron po tayong hindi pakikipagkasundo o meron mang hindi na pagkakasunduan sa mga Tsekwa, pero si PBBM po handang makipagkamay sa kahit na sino, handang makipagtulungan, makipagkooperasyon para po sa ikabubuti ng buong mundo at sa ikabubuti po ng ating bayan. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo? Nako, ano po ngayon? All Saints Day. Bukas All Souls Day. Salamat po at ako'y magla-live na lang po pagkatapos po ng mga event na ito. Siguro mga 3 makakapag-live na po ako niyan. So yun po, ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.